ng ating dalawang kamay. Napakabuti po ng Diyos that our God is a great, great God. Umarap po tayo sa 2024 that we are all alive, worshiping and giving God the Holy Arabastera Labakanda. We honor your presence, Jesus, this morning. We lift up your name and we bow down before your throne this morning, Father God. It's only you, Jesus, to be exalted in our midst. And we continue to invite your presence, Holy Spirit. The Holy Spirit, take over in this place, oh God. Let your presence flow right now in Jesus' name. How great is our God. We honor you. We bless you. We magnify your name. We just bow down before your throne this morning. And Jesus, be exalted right now. We thank you so much for your blood. Cover this place with your blood, Jesus. We bless you. In Jesus' name. Amen and amen. Palakpakan. Okay, pakibukas naman po ang ilaw. Huwag lang po munang uupo. Okay? Amen. Sino po yung narito last Sunday? Pakitaas naman ang kamay. Yung narito ng last Sunday. Okay, lahat ng narito last Sunday, pwede po ba umupo muna kayo? Galing, ano? Special. So lahat ng wala dito last Sunday, pwede po ba pumunta muna kayo dito sa unahan? Saglit lang po, mabilisan lang. Okay. Lahat, harap po kayo doon, wag sa akin, nagharap po doon. Okay, lahat, bilis po, bilis. Hindi ko pa ito alam, basta sinabi. Lahat ng wala dito last Sunday, One line kung pwede. One line lang kung pwede. Magsiksika, pwede po ba? Kaya ba kaya? Meron pa sa likod. Okay, sa likod. O, dyan ako sa unahan. So, lahat na po ng nakaupo ay narito last Sunday. Yung iba hindi nakarating. Okay, ganito po. So, last Sunday po, ang ating topic ay crossover. Ang pagtawid. So by faith, po lahat ng narito, lahat ng umaten, face to face, ay nagtumawid po kami, prophetic gesture namin, na kaming lahat ay tumawid. At ginising namin ang aming mga sarili, na hindi na pala 2023, 2024 na po pala. Amen! Amen ba? So ngayon gusto ko lang po, masaya na tayo, Diyos. Masaya. Okay. So, alam niyo, it's just an honor. Kasi po, si Pastora May ay nasa Palawan. Kaya lang, sabi ko mag-online kayo and everything. Sabi niya wala kaming internet doon. Kung kailan sila nasa dagat, saka sila mayroon signal. Kaya kinakausap ako kahapon, sabi niya, nasa gitna ako ng dagat ngayon, pero may signal. Pag umaalis sila, hindi. So anyway, they are praying for us. And hindi ko po alam, basta sabi ko, ako, nasa isip ko at puso ko, na this year talagang I have to obey. So it's just an honor na ngayong linggo na to, ay ako po ang ginamit ng Lord para magbigay ng salita niya. Amen. At naniniwala naman po ako, we are serving one God. Okay, so kailangan masaya po tayo na lahat po tayo, lahat kayo ngayon dyan, kailangan prophetically, tatawidin po kayo. Hakbang. Amen. Pero kanina habang nag-worship, nakita ko po, kasi si Joshua po ang topic natin last Sunday, yung si Joshua. Pero kanina habang pumapasok po sa puso ko ang ganito, nakita ko naman po si Moses, yung tatawid na sila, na ando na yung mga kalaban sa likuran. Ang nasa harapan nila ay dagat na. Nakakaintindihan po tayo. Wala nang patutunguhan.
Pero thanks be to God, sabi ng Diyos, ano bang meron ka? Ano bang hawak ang meron ka? Sabi niya yung tungkod. So anong ginawa? Ginamit niya po yung tungkod na yun. In-stretch forth sa dagat. Ano nangyari? Biglang nabuksan ng dagat. Amen. Nakakaintindihan po tayo. Pero ngayong araw ito, prophetically, tatawidin po kayo. Kasi kami nakatawid na. Paano naman kayo? Baka akala nyo 2023 pa. Gikalabitin nyo sarili nyo, 2024 na. Okay. Hindi kailangan palang sumigaw ng 1, 2, 3. Ikaw lang po ang taga-sigaw. Okay, ready, church? Handa na po ba kayong tumawid? Amen? Pagtawid nyo po, kinakalimutan nyo na lahat ng nangyari sa 23. Maganda man o hindi. Amen? Are you ready? Sabayan po natin sila. Let's count. 1. Close your eyes. I want you to close your eyes. Ano po ang iiwan nyo sa 2023 at tatawid na kayo papunta ng 2024? I want you to close your eyes. 1. Prepare your heart. And 2. And I want you to clap and shout pagtawid nyo po. And 3. Crossover! Woo! Palakpakan natin si Jesus. Congratulations. Come on, palakpakan natin si Jesus. Batiin mo yung katabi mo ngayong umaga. Nakatawid ka sa 2023 papunta ng 2024. Amen! Amen! Ngayon tayo naman po yung mga nasa upuan. So, sigaw nga kayo ng Welcome 2024. Ito muna. 1, 2, 3. Kaya? Okay. Sandali lang. Ngayon, ito naman lahat. Diyos. Okay, bago. Pahina na. Okay, ganito naman po. Lahat ng narito ngayon, gisingin nyo na sarili mo. Gisingin mo sarili mo. Sabihin mo, 2024 na. Gisingin mo. Baka akala pa 2023. Amen. Amen. So palakpakan po natin ang Diyos at pag-usapan natin kung ano. Thank you very much. Welcome. Welcome. Okay. So lahat po ay alam na ngayon po ay 2024 na. Amen. Sagot. Gusto ko may sagot. Amen. Baka mamaya ako na lang nag-iisa dito eh. So lahat tayo nakakaalam and let's all welcome the new year 2024. Amen. So, nakakatuwa pong tingnan. Kanina, sabi ko, Lord, ang ganda naman ito. Kasi po, hindi ko naman alam talaga anong gagawin. Sabi ni Pastor, just declare in everything. O sabi ko, Lord, bahala ka na. Nakakatuwa pong tingnan na ang bawat isa ngayon ay nakaupo, nandito ngayon, gisingin mo man ang sarili mo, ikaw ay may buhay ngayon. Amen. All of us are still healthy. Malulusog ba? Strong? Wealthy? Amen. So lahat po tayo ay pumasok sa 2024. Last Sunday, that is December 31. Pero ngayon po ay January 7. So siguraduhin lang po natin na tayo ay nakatawid na. Amen. Sabi nga, anong bili ng Diyos kay Joshua? Huwag kang, sige po, upo na po kayong lahat para tayo ay sama-sama namang makinig. Sige po. Kaya pala Okay. So hindi ko rin po alam kung ano basta sabi ko, Lord, bahala ka na. Basta alam ko, susunod ako and there's blessing in obedience. Amen. Panahon na para baguhin natin ang mindset natin na ang taong ito, kung dati hindi ka masunurin sa Diyos, dapat ngayon susunod ka na. Amen.
Again, sabi po ang bilin po kay Joshua, ano ko lang po ito, ang sabi po sa Joshua chapter 1, ang ganda ng pangako ng Diyos ang ganda ng pangako ng Diyos kay Joshua. Sabi po kay Joshua 1:3, Joshua 1:3. Sabayan niyo akong basahin. Sige nga po. 1, 2, 3. Every place that the sole of your foot will... Hindi ko marinig. Pwede po bang laksan pa? Again. Hindi ko pa po marinig talaga. Mahina ang dating. Pakilakas pa. 1, 2, 3. Oh. Amen. Ano man daw sa simpleng Tagalog, ano man ang maapakan mo, sabi ng Diyos kay Joshua, ano man ang maapakan mo, angkinin mo, at iyo'y magiging iyo na. Amen. Naniniwala po ba kayo? Maniwala na kayo. Salita ng Diyos ito. Okay, Joshua 5, tingnan naman natin. Sa 5:1-5 pa rin po. Sige, go. Kailangan yung naririnig ko. Pag mahina, hindi ko marinig eh. Okay, go. Amen. Hindi tayo iiwanan ng Diyos ngayong taong 2024. Feeling mo lang noon, iniwanan ka. Gisingin mo sarili mo, sinabi ng Diyos kay Joshua, sinabi ng Diyos sa bawat isa sa atin na kailanman hindi tayo iiwanan ng Diyos. Amen. Nagkakaintindihan. Verse 6, mayroon pang sinabi, 6. Again, basahin natin, go. Umihina po, hindi ko marinig. 1, 2, 3, go. Be strong and of good courage, for these people you shall not as the land which I swore to their fathers to give them. 7, para diretso. Tayo, verse 7. Everybody stand up. 2024 ngayon eh. Okay, 7. Everybody will read louder. Go. Palakpakan natin ang Diyos. Sige, upo po. So, iyan po ang sinabi ng Diyos na binili niya sa mga Israelita na nakatawid na sila. Huwag kayong matakot. Anumang laban, anumang sitwasyon, kasama natin ang Diyos. Amen. So, wag nating alisin sa isipan niya, sa puso natin, anumang dinadaanan, maganda ito. Kaya ng Diyos ang natulungan ng bawat isa. So natutuwa po ako, sabi nga sa do not depart this book of the law. Wag na lalayo sa inyo ang salita ng Diyos. Nakita ko lang po doon nung nakatawid na po itong mga Israelita. Kaya lang nung okay na sila, nakatawid na doon sa dagat, nag-start na naman ang murmuring. Nung nagkaroon na naman ng problema, bakit kasi inalis mo pa kami sa 20? Buti pa noong 2023, ang ganda ng buhay ko. Buti pa noong 2023, ganito. Bakit ngayon, sa 2024, wala na pong kukuha ng nangyari ng 2023? Amen! Sabi po sa book of Isaiah chapter 42 verse 9. Wala na pong galaw ng galaw. Makaupo na lang po. Isaiah chapter 42 verse 9. Pakilagay. Kasi para hindi na tayo lingon sa pinanggalingan, may nakalaan na napakagandang plano ang Diyos. Amen! Sabi nga po sa Isaiah chapter 42, sabay-sabay natin basahin. Go!
Amen. Naka-smile na binabasa natin ang word. Walang nakasimangot. Dapat nakangiti na binabasa ito. Okay, Isaiah 42 verse 9. Count. Amen. Are you ready for the new things? Handa ka na ba sa mga bagong bagay na gagawin ng Diyos sa buhay mo? Sa pamilya mo? Sa negosyo mo? Sa pag-aaral mo? Sabi niya, behold, all things had passed away. Gumising ka na. 2024 na po. New things will come. So get excited for the new things na pinangako ng Diyos. Amen. Mahalag, alam nyo, habang binabasa ko, habang nagkikipag-usap ako sa Lord, alam naman nyo yan, na pag mag-word ka dito, it's not a joke. Walang tulugan, nakapikit pero gising, nakikipag-communicate. Kaya gusto kong maintindihan po natin. Kasi simula pa lang ng 2024. Kaya nga po nag-memo ako sa mga teachers, sabi ko, let's start the worship na hindi malilate. Memo, siyempre susunod sila. Memo yun eh. But lalo na po sa Panginoon. Amen. Let's start the year right with God, face to face, worshiping God. Makikita niyo po yan. Kakaiba, excited, supernatural. Blessing will overflow in our life as we obey. Amen. Obey, sumunod ka lang. Sabi na Diyos, sumunod ka. Alam niyo po, nung binasa namin yung Deuteronomy 28, alam niyo po ba ang pagpapala is 14 verses lang. 14, yun ang pangako ng Diyos sa Deuteronomy 28. Pagdating po sa curses, kapag hindi ka sumunod, almost 44 verses ang dadaan sa'yo. Anong gusto mo? Yung 14 na sumunod ka at ikay pagpapalain o yung 44 na hindi ka susunod na puro kahirapan at sumpa ang maranasan mo? Mamili po kayo. Pero sabi ng Diyos, I urge you to choose. Sabi niya, piliin niyo ang buhay at kasaganaan. Amen. Anong gusto nating piliin? Buhay na masagana. So, mawawala po talaga yan. Sabi ko, Lord, ang galing. Ang galing nyo. Sabi ko, siyempre, may edad naman talaga si Ate Letty. Ang dami ng tawag sa akin. Mayroon, nagiging mader na rin ako. Sa prayer perimeter kasi, nakakatuwa. Ako kahit na ano, kasi sanay naman po ako kahit na anong itawag. Kasi kahit na anong dalaga, ako alam ko na iba-ibang tinatawag sa akin. Pero nakakatuwa. Kasi po, habang tumatagal, nag-grow din po yung isip ko, yung puso ko. Kailangan ko nang gumising. Akala ko 16 years old pa lang ako. So, pag 16 ka, marami ka pang karanasan na hindi mo ina-expect. Pero alam niyo po, salamat sa Diyos, sa lahat ng naranasan, ang Diyos kailanman, sabi ni Haring David sa Psalms 37, simula pa nung pagkabata ko, sabi ni Haring David, hanggang sa aking pagtanda, wala pa akong nakita na ang taong tapat sa Diyos ay naging hampas lupa. Amen! So kailanman palakpakan nyo ang Diyos doon. Alam mo ba, hallelujah. Dapat yung kanina, ano ko pa sasabihin, pero alam nyo, kaya walang depression. Anong depression? Sabi nga ng Diyos, kapag faithful tayo sa Diyos, dapat hindi natin nararanasan ng depression. So again, kinukuha ko lang po yung preaching last Sunday. Sabi nga po doon sa 5 bagay, ay 4 na bagay na pinaalam sa atin ni Pastor Amay sa kanyang katuruan. Mayroon po doon sa crossover, when you pray, para maging tagumpay. Number 1, you have to use the name of Jesus Christ. Amen. In the name of Jesus, hindi po in the name of Ate Letty, in the name of Pastora or sino man po sa atin, in the name of isigaw nga natin, in the name of Jesus.
There's power in the name of Jesus. There's healing in the name of Jesus. There's blessing in the name of Jesus. Amen! So kailangan po nakasentro po tayo sa ating buhay, sa ating panalangin, na si Jesus lamang ang ating tinataas. Pangalawa, ang sabi po doon, the Word of God. Kasi po, sino kaya ang nakaalala kung ilang promises ang binigay sa atin ng Panginoon? Volunteer. Sinong nakaalala na pinreach ni Pastor May last Sunday, ilang thousand ang promises ng Diyos? Bibigyan ko ng piso. Sino nakaalala? Huwag ka magsalita kasi tayong dalawa nag-uusap. Sino po? Bibigyan ko talaga ng blessing ngayon. Sinong nakaalala? Mali. Dali. Ilang promises? Tumayo ka naman. Ay, hindi ko maririnig. 8,810. Tama po, palakpakan natin ang Diyos. So kapag nag-read po tayo ng Bible, sa lahat ng sitwasyon sa buhay natin, ang pangako ng Diyos ay 8,810 promises ang pinagkaloob ng Diyos sa atin. Amen! Grabe! So anong problema mo? Bakit ka may depression? Bakit ka may sakit? Bakit ka may walang pera? Kunin mo ngayon sa Word of God na doon sa promises ng Lord may katapat. Amen! Kailangan alam mo yung Word. That's why you have to read the Word of God. Di ba last Sunday, sinasabi na sa atin na kailangan nagsasaulado kayo ng verses ng Word of God. Huwag lang binasa. Youth, mayroon ba kayong verses na tinatayuan nyo ngayong 2024? Taas ang kamay. Kasi sabi dito, ang power ng Diyos, ang promises ng Diyos ay sa Word of God, hindi sa TikTok, hindi sa ano man yun. Mayroon ba kayong isang youth na ang tinatayuan mo ngayon ay Word of God? Eto, Lord, ang mangyayari sa buhay ko. Mayroon ba? Mabait naman yun. Mayroon ba? So you see, how important is the Word of God? Kasi kapag may problema ka na, as you read your Bible, the Word of God is powerful. Ano po ngayon, month na ito ay a Bible month. Ngayon mga generation, mabibilis pa ang isip nyo. Well, ano yan verse? Lord, ito yung walk out ko. Ito yung shout out ko ngayong taong ito. Sa 2024, eto na ako. Mayroon ba sa youth, sa generation? Parang wala. Mayroon? Ano po yun? Ba't hindi ka nagtataas? Youth ka pa naman eh. Sige, ano ba yun? Sigaw mo. Ano? James 4:7. Ano sabi? Submit yourself to God, resist the devil, and he will James 4:7. Submit yourself to God, resist the devil, and he will flee. Mayroon pa ba? Mayroon pa bang may saulado na sina-shout out mo ngayon 2024? Okay, makinig po. Alam niyo po ba yung 8,810 promises of God, kapag hindi ka nagbasa ng Word of God, ng Bible, dumating ang problema, wala ka, madidepress ka talaga. Pero once you read the Bible from Genesis to Revelation, pag nagkaroon ka ng problema na walang pamasahe, walang pang-tuition, ang gagawin mo ngayon, tataas ang kamay mo. Sabi nga, hindi, Panginoon, sabi mo sa promise mo sa akin that God will provide. Amen. Wala, Panginoon, naubusan na ako ng tuition, ng pamasahe, wala na kaming makain. Anong sasabihin? God will provide. So ako ngayon, may assignment sa inyong lahat. Kailangan po, pag nag-church tayo, wag lang puro cellphone. Sa notebook, isulat nyo yung mga tinuturo ni Pastora May. Kasi sabi doon sa Habakkuk, write
down the vision. Isulat mo daw. Kaya ako, excuse ako. Kasi mabagal ako doon sa cellphone. Kaya ang ginagawa ko, pati yung ang notebook ko na to ay para sa preaching every Sunday. Mayroon po ako isang notebook naman para sa devotion ko at sa mga prayer namin sa 24 hours. Kasi write down. Kailangan isulat mo ang vision. Kasi yung cellphone ko, minsan may kaaway ako. Minsan naiinis ko. Tapos gagamitin mo, worship, parang Lord, eto wala akong kaaway dito. Pag tamad lang ako mag-write. Amen! So you buy your notebook para pag nag-preach dito si Pastora, isulat nyo po ang mga word of God at pagbalik nyo. Amen! Thank you sa buhay ni Sharon. May pinakita siya. Sige nga, pakita may mga notebook ngayon. Sige nga po yung mga sinusulatan. Taas ang mga notebook. Titingnan ko para yung walang, you see? You have to buy your notebook. Amen! Bumili kayo sa linggo, sabi ko kay Pastora, magre-report ako. Lahat may notebook at magsusul. Kasi mahirap po hanapin yan eh. Ano na nga ba yun? Saan ba nga yun sa Bible eh? Kung sinabi, ito preaching ni Pastora, ito yung word, 8,810 na promises, medyo naiinis ako ngayon sa school. Medyo ganitong problema ko, wala ang nag-aaway kami mag-asawa. Ano ngayong verse ang kukunin mo? Ay hindi. Mayroon nga palang sinabi na wife, submit to your husband, and husband, love your wife. Hanapin mo ngayon, di doon sa devotion mo, nakasulat sa preaching. So ang buong isang notebook na to, preaching for the year 2024 lang. Amen. Yung isang notebook, ayos na yon, dami nang sinagot. So maliwanag po ba? Information din po ito na hindi lang tayo nakaupo at paglabas, nakalimutan na naman ang sinasabi ng Word of God ng pastor. So I hope everyone, habang maaga pa po, let's change. Amen for good. Yung mga old things natin, wala na yun. New things, ang daming gagawing new things ng Lord. Amen. Kung dati naubusan ka ng pera, ngayon hindi na. Amen ba? Naniniwala ba kayo sa sinasabi nyo? Sabi nga, ngayong taong 2024, dapat ang faith and believe ay mag-soar up high sa atin. Yun dapat ang kailangan natin. Alam mo, nakakatuwa. Dito pa, preaching pa lang last 31. Sige, nag-uwian. Pero nakalagay po yan, crossover. Sabi ko, Lord, crossover na kami. Tumawid na. Yung mga pangit, tapos na yun. Bago na to ngayon. Mamanda kayo mamaya, magdi-declare po tayo kung ano talaga gusto mo. Kung ayaw niyo naman mag-declare, ano gusto niyo? Kahirapan? Sakit at karamdaman? We will declare new things na ngayon lang mangyayari sa ating mga buhay. Amen ba? Amen. So alam niyo po last week, kakatuwa na. Basta sabi nga, signs, wonders, and miracle will flow. Sabi ni Pastora, hindi lang Lord, blessing come. Hindi pwedeng blessing come. Sabi niya, kasi di mo dapat overflowing blessing come. Dapat yung blessing, hindi lang sa atin magpiperiod, ito'y mag-overflow. Amen ba? Naintindihan po ba ako? Mayroon ka ngayon pamasahe, nag-receive ka. Hindi lang hanggang pamasahe, dapat pwede kang mamasahe sa ibang tao na walang pamasahe. Yan ang overflowing. Hindi ka nalang hingi ng hingi. Ikaw naman ngayon ang magpapamasahe dun sa walang mga pamasahe. Amen. Kaya yan po ibig sabihin, Lord, so binago ko po, Lord, overflowing. Sabihin natin, supernatural, overflowing, blessing. Yung kasi mayroon naman, ito lang tama lang sa'yo. Ang dinideclare natin ngayong 2024, over-blessing po, overflowing. Amen. So, alam ko po ay tayong lahat ay nag-crossover na. At saka get excited po sa gagawin. Nakakatuwa. Nakakatuwa yung ginawa ng Diyos last Sunday, di po ba? Sabi ni Pastora, hindi nagbibiro ang Diyos. Yung dito po sa front, nung mag-lay hands lahat, hindi, just get serious with the Lord. Andito ko yung ngayon, hindi nagbibiro. Tapos biglang sabi ni Pastor Alba, let's
Kayo daw po sa Sunday. Ha? Ba't ako? Tapos mamaya, obedience. Pastora naman. Hallelujah. 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 So yun po ay dito sa church. So anong gagawin ko? Anong gusto ko? Blessing or curses? Siyempre, gusto ko blessing. As I obey. Ito po latest. Hindi ito 2024, ha? Ang gusto kong testimony, 2024. Meron po kaming case sa school na medyo malaki pa ang accounts. Years na po ito. Hindi nagbabayad kung ano-ano lang. Ngayon, nasa Macau na. Nung nasa Macau na, oo daw. Ngayon, lumipat na sa Thailand. Bigla isang gabi, bigla akong biglang may nakailang call na. Eh sabi ko, wala din naman yan. Palagi na lang yan nag-alert, pero wala din. Pero alam niyo, to God be the glory. Nangyari, sabi ni Pastora, expect for a miracle blessing. This is a year of miracle blessing. Just expect. O di, nakinig naman po ako, nag-expect ako. Alam niyo po ba, nung isang gabi, the other day lang, biglang tumawag, sabi ko, hindi na naman totoo yan, ang bubulabog lang yan. Sabi ni John, bubulabog lang. Pero alam nyo, to God be the glory. For the year 24, yung napakatagal ng utang sa school, biglang binayaran. O di ba? Is that a miracle? Kaya sabi ko, bibigyan ko ng blessing yung nakasagot ng 810. Ay, 8,810. Pero may notebook ka ba? May notebook ka? Mayroon din? O sige, mamaya tayo magkita. O di ba? Ganyan lang yan. Amen. So ang daming pagpapala ng Diyos. And the Lord is preparing us as we enter into the year of 2024. Amen. Kailangan lahat excited. Kasi mahirap. Sabi po dito, papasok na po ako dito sa aking... So tapos na po tayo, hindi, blood of Jesus pala. The Word of God, the blood of Jesus, and the power of the Holy Spirit. So may apat na iniwanan sa atin na ito pong gagawin natin para magtagumpay po tayo sa buhay. That when we pray, we call unto the name of Jesus, na kailangan punong-puno po tayo ng Word of God para pag ano man ang sitwasyon sa buhay natin, alam natin ang panglaban natin ay ang Word ng Panginoong Jesus. Kapag Word mo lang yan, tatawanan ka lang ng demonyo. Kahit na maglumpasay ka pa, kahit na mag-iiyak ka pa, kahit na magpakamatay ka pa, walang mangyayari. Pero once you encounter problem, as you read, as you meditate the Word of God, magtatagumpay po tayo sa taon ng 2024. Amen! Amen! Palakpakan nga natin si Jesus. Grabe! Nakakatuwa. So, kailangan lahat, bata man, high school man, college man, ano mang edad mo, start reading your Bible. Amen. Sino ba ang hindi nagbabasa ng Bible? Huwag mo nang itaas ang kamay mo. Pero you have to start. Pag uwi nyo po, simulan nyo na sa Genesis. Nasa ano kasi yan noon sa teaching, hindi kayo makalimutan. Simulan nyo sa Genesis ng 3 chapter at sa gabi naman sa Matthew 3 chapter. So bahala na po kayo doon. Nasa inyo na po ang choices kung gusto nyong sumunod. Mahalaga, nagbabasa po tayo ng Word of God. Amen! Nakakapagpasigla kaya yung Word of God. Mamaya talagang tatalon kayo. Kasi po yung Word of God, siyang gumagawa ng miracle. Kahit anong salitain ko, without the Word, walang miracle. Amen. So sabi, the power of the Holy Spirit. Of course, God has given us power, which is the Holy Spirit. Siya po ang kumakasi to receive the signs, wonders, and miracle from the Lord. Amen. So, ganun lang naman yan. Okay, so punta na po ako dito sa aking title ngayon, ay Supernatural Overflowing Blessing is a Gift from God. Amen. Sino po ba ang puso ngayon na gustong-gusto mo na pagpalain ka ng Diyos? Pakitaas nga ang kamay. Yung totoo, seryoso ka, na gusto mo pagpalain ka ng Panginoon. Are you sure you are ready? Amen. Palakpakan nga natin si Jesus.
Ito pong i-declare natin ngayon, siguraduhin nyo na seryoso kayo. Ayoko na pong maging mahirap. Naranasan ko na rin po ang maghirap. Pero salamat sa buhay na Diyos at sa Kanyang salita dahil inahon kami sa kahirapan. Amen. Grabe ang Diyos sa lugar na ito. Grabe po si Jesus. Walang tigil na pagpapala kapag na-hit mo at sumunod ka sa Word of God, sa Diyos. Grabe ang blessing. Ikaw na overflowing blessing. Amen. So sabi po, tingnan natin sa 3 John 2. Pakilagay naman po. 3 John 2. Sige, sulat nyo to. Para kung gusto nyo ng pera, basahin nyo yan. Amen. Huwag kayong basta titig lang dito. Isulat mo yan. At kung hindi, kaanumang kaparaan, isulat mo. 3 John 2. Pakilagay naman po at sama-sama nating basahin. Okay, tingin ulit. 3 John 2, pakilakas babasahin natin. 1, 2, 3. Okay. Dito po may 3 bagay na mababasa natin sa Book of John. Sabi po doon, nananalangin, yung isa wish yung isa naman pray yung translation. Beloved, ano yung sabi? I pray that you may... Again, anong unang panalangin? Lahat magsagot. Ano yung unang panalangin? Ano yung sa Tagalog? Pagpalain. Amen. Ang unang prayer sa 3 John 2, I pray that you may prosper. Number 1, gusto ni John na pagpalain, napagpalain siya. So, isang desire ng Lord na inihanda niya, even from Genesis, ay yung He wants to bless all His people. So, dito po sa John, tanggapin mo to na gusto ng Diyos na pagpalain ka. Financially, name it, and you have it. Amen. Sabihin mo lang, sabihin niyo, sabihin mo at mangyayari yan. Just have faith and believe in the word. So isa na pong prayer ay pagpalain niyo po ako, Panginoon. Naalala ko ito si Jabez. Sa lahat ng bagay. Anong pangalawa? Pakisagot naman ako. Anong pangalawa? Ano yung health? So, hindi kalooban ng Diyos na tayo'y nagkakasakit. Amen! So, number 1, pagpapalain, prosper in all. Sabihin mo, in all. Things. Ang pangalawa ay be in health. Kalusugan. So kung ikaw may nararamdaman ngayon sa katawan mo, tandaan mo, hindi yan ang plano ng Diyos. Ang plano ng Diyos ay maging malusog tayong lahat. Bakit? Dahil sa mga latay ng Panginoong Hesukristo, ang lahat ng sakit at karamdaman ay gumaling. Amen. Paborito ko noon sinisigaw ito ng aking kapatid. Sa salita lamang na iyong pahatid, kaming lahat ay gumaling at naligtas kami sa kapahamakan sana'y darating. Grabe, ano po? So alam nyo na ngayon, hindi lang health. Mayroon kang pangharap doon sa Word of God na siyang naiintindihan ng Diyos. Amen. Pag nagbitaw ka na, Lord, sinabi mo, be in health. Sabi mo, in all things, binabalik natin yung Word of God. Eh kung hindi ka nagbabasa, kung wala kang hawak na Word of God, iyak-iyak ka lang. Doon ka na lang lalabas ka na lang sa mga kaibigan mo at mamarites ka na, itong problema ko. Lalong lumaki ang problema. Pero once you know the Word of God, pag may naramdaman ka ngayon na kakaiba o kaya wala ka ng pera, ibabalik mo sa Diyos ang Kanyang salita. Amen. Sabi nga, hindi babalik sa Diyos ang Kanyang salita hanggat hindi ito nangyayari sa iyo. Amen. Kaya mahalaga yung sinisigaw mo sa iyong buhay kung anong gusto mo mangyari ngayong taong 2024.
Kung word, gusto ko lang yumaman. Saan mo makukuha yon? Sabi mo, Lord, sa 3 John 3, all things, you will bless me. Amen. Maliwanag po ba? Nagkakaintindihan tayo. Sino na magsisimula magbasa ng Bible? Mayroon pa bang hindi nagsisimula magbasa? Ay, magbasa na kayo. Kasi andun yung Word of God. And then, the last, just as your soul prosper. Kaya nga, bless, paborito ko to last preaching ko. Bless the Lord, O my soul, and all that is within me. Bless His holy name. Love the Lord with all my soul, and all that is within me. Love His holy name. Serve the Lord. Inuutusan yung kaluluwa. Kasi ito kasama po na pagpalain yung ating kaluluwa. Amen. So I hope nagiging malinaw po sa bawat isa. Mahalaga po itong pasimula ng 2024. Kasi pag hindi mo sinimulan ng tama ang taon na ito, sabi niya, start the year right with God and you will end ng year na ikaw ay tagumpay. Wala nang pwede pang puntahan. Only the word, just obey. Tama na ang murmuring. Naalala ko kanina yung asawa ko. Meron lang sinasabi, sabi ko, stop murmuring na. Tama na. Pag-pray mo na ako at ako magsasalita. Nakakatuwa. Sabi sa Batangas, nakakatuwa. Nakakatuwa naman. Napilitan siyang i-layans ako. Siyempre, wife, submit to your husband. Di ba? O di, layans mo ako. Hindi niya alam kung ano yung pag-pray. Basta pag-pray mo ako. Amen. So, ganun po yun sa family. And then, so, this year, sabi po dito, kapag tinandaan natin at yung 3 John 2, tatanungin ko next Sunday kung sinong nakasaulado lumapit sa akin ng 3 John 2. Kakaintindihan? Alam niyo po ba ang Shiloh, nagkaroon na rin po ng Bible School. Kaya nga lang, marami kayong mga estudyante na nag-Bible School. Pero hinahanap na rin ni Pastora yung result ng Bible School, yung signs, wonders, and miracle. Wala pa tayong magagawa dahil ang church na to ay kakaiba. Talagang nag-flow po tayo sa signs, wonders, and miracles. Amen. Miracles that transform every lives. Nagbabago ng buhay. Natuwa ako nang sinabi po ng isang women's, nung nagkaroon kami ng Christmas party, ba't andito ka sa Shiloh? Parang tindi na. Ba't andito ka? Kasi po, dito na bago ang buhay ko. Palakpakan naman natin ang Diyos. Palakpak naman sa Diyos. New Year eh. Bayan. Alam mo, isipin mo mabago ang buhay ng isang tao. Aba, that's a miracle. Lahat naman tayo may kasalanan. Amen ba? Sabing ang lahat ay nagkasala at walang nakarating sa pamantayan ng Diyos. Lahat palpak. Pero hindi tayo pwedeng magstay palagi sa ating mga kapalpakan. Because this year, 2024, is a year that the best year ever that God will answer all our needs. Ito po yung taon ng lahat ng failure mo ng 2023, tagumpay ngayong 2024. Amen! Grabe! Get excited! Amen! Naintindihan niyo po ba sinasabi ko? Anumang failure mo ng 2023, hayaan mo na yon. Dahil ang taong 2024, grabe supernatural blessing ang dadaloy sa iyo ngayon. Kainin mo na, sabi nga sa Ezekiel, nga, hindi ko ito makalimutan nung bago ako eh. Nung bago po ako, sabi niya, nga, ngumanga ka, kainin mo ito, lunukin mo. Ano kaya yun? Nagbabasa ako ng Bible. Ezekiel, tama yata ako, Pastor. Nga, di ngumanga din ako. Bagong Kristiyano pa lang po ako. Nguyain mo, lunukin mo. Ito'y kasing tamis ng pulot pukyutan. Yung pala po yung Word of God, kinakain natin. Kasi pag kinain natin ang Word of God, pag anumang sitwasyon sa buhay mo, lalabas at lalabas ang kapangyarihan ng Word ng Panginoon. Amen. Kaya youth, kung sino man po ang sitwasyon natin, if we really want to change, if we really want supernatural blessing, mahalaga po na tayo'y nagbabasa ng Word, nag-o-obey sa Kanyang salita, nagbabago.
Maganda yung New Year, simula pa ako ng elementary. Lahat kami unang pasok, New Year resolution. Wala naman, puro resolution lang. Hindi na ako magganito. Puro resolution. Pero ganun din, walang solusyon. Pero pag sa Diyos tayo umasa, mayroon pong solusyon ang lahat ng problema. Amen. Ganun po yung katindi. Simple lang siya. Pero if we only obey God, makikita niyo po yon. Okay, so this year is a year of abundance. Sobra. Abundance. Pagtingin mo, ay, meron na naman dito. Ay, may dumating. Ay, meron dumating na pera. Ay, may dumating na pagkain. Lahat ba gusto ng blessing? Lahat ba gusto ng blessing? Parang ang iba ayaw. Sabi ko sa kagabi, nag-text ako. Sabi ko, sino ba? Ano po yun? Naman, nagliliit naman ako, thank you. Nakalimutan ko na may tubig din pala ako. Pero to God be the glory, thank you. Sabi ko, lakas-lakasan mo na lang kasi alam mo naman ang boses ko. Anyway, nasaan na po ako? Ano ba yung tinatanong ko? Pa? Ay, sabi ko sa mga teacher, sino bang nangangailangan ng pera? Parang inulan yung cellphone ko. Ako po. Ako po. Ako po. Lahat. Dito, sino nangangailangan ng pera? Taas ang kamay. Sino nangangailangan ng pera? Bakit ba nangihiya kayo? Hindi naman ako magbibigay sa inyo. Ang Diyos, ang siya nagpo-provide. Amen. Ang mahalaga, yung pananampalataya mo, nagpo-flow, that God will provide. Amen. Pag walang pera, pag naubos, nangiti ako, sabi ko, tingnan mo, sinong nangangailangan ng pera? Nag-ring lahat ang cellphone ko, sunod-sunod, wala na pera. Amen. So, sabi nga, He's a God of abundance. This year, pwede po natin i-declare ng taon na ito ay year of abundance. Grabe. Pag abundance, hindi ka mauubusan. Paubos pa lang, andyan na naman may dumarating. Amen. Galingan nyo ang faith nyo po. Galingan nyo ang pakikipag-usap sa Diyos. Walang ibang pwedeng gumawa kundi ang Panginoong Jesucristo, ang kanyang salita at ang kanyang banal na dugo. Amen. Mapapaus na ako sa inyo, sumunod lang kayo sa Diyos. Yet the only key is to obey God. Amen. Tama ka, papasok pa lang nangyari na kaagad may blessing. Ay, hallelujah. Kaya kahapon ang ginawa ko, sabi ko, huy, kumain kaya tayo. Kasi ang tagal ko nang inaantayan, taon-taon na. Ito naman, hindi ko na kayo sinama. Sabi ko, punta tayo sa 101. Di ba alam yan? Ibig sabihin nun, it all you can na naman yun. Nagpalampas lang ba na, tagal ko itong hinantay, dito nagbabayad eh. At least nagbayad. You see, may reward. Maganda ito. Ito matutuwa kayo dito. Ito matutuwa kayo. Dito po, muna 3 John 2. Basahin naman natin sa Ecclesiastes 5:19. Ayun ko lang ito, Pastor Alpa. Ano ba sa Tagalog ito? Mangangaral yata. Mangangaral sa Tagalog. Kunin nyo to. Pag-uwi nyo, muni-munihin nyo to. Sabihin nyo sa darating na linggo, grabe talaga. Grabe ang blessing ko. Hinahabol na ako ng mga trabaho. And everything, promotion, come. Amen. Sige. Ecclesiastes chapter 5, verse 19. Pakilagay naman po. Grabe to. Okay, everybody stand up muna. At ito'y isisigaw natin, sabay-sabay nating idideklara. 3 times natin babasahin para maintindihan nyo. Para yung mga puso nyo ay tanggapin, maging sa mga nakikinig ngayon sa online, kung dito ka lang kapatid, sa Dasmariñas, sa Imos, o saan man sa malapit, pumunta ka na dito. Makipag face-to-face ka na sa amin. Kasi sasama lang ang loob mo pag sinabi, walang magbubukas sa mga taga-Cavite, ang Batangas lang at saka Manila. So attend the live face-to-face
hindi natin alam. Who never knows na habang mayroon pang face-to-face, sipagan natin umaten. Amen! Amen po ba? Wala, hallelujah. Dali. 1, 2, 3. Loud and clear. Go. Again, kainin nyo to ha. Regalo to ngayon ng Diyos sa bawat isa. Again, go! For the last time, go! Sinong may gustong regalo? Sinong gustong tumanggap ng regalo? Taas ang kamay na tatanggap ng regalo. Ang sabi ng Diyos, yung binasa mo ngayon, ito daw ay regalo ng Diyos sa bawat isa sa atin. Amen! 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 Riches in wealth. Hindi manggagaling kina pastora, hindi manggagaling sa akin. Ito ay regalo ng Diyos sa bawat isa sa atin. Riches and wealth and His power. Kaya pag mayroon ka na, nakakakain ka ng masarap. Tama pala ka ako, Lord, ang ginawa ko. Kumain kami sa 101. And then, the power to eat of it, to receive His heritage, and rejoice. Kapag nakita mo na ito, talagang tatalon ka. And rejoice for His labor. Walang pagpapagal sa Diyos na hindi niya gagantimpalaan. Amen. Anything as we obey. Sabi ulit ni Haring David sa Psalms 37, watch out, sabi ni Haring David, para hindi ka nanginginawa na maglingkod sa Diyos. The more na-i-excite tayong lahat na maglingkod. Si Haring David mismo inulit, simula pa ng bata siya, hanggang sa kanyang pagtanda, wala pa siyang nakita na sa taong tapat sa Diyos, ang Diyos ay nagpabaya. Amen! Kailangan tapat ka lang. Huwag ka lang tatapat dahil may blessing. May blessing, wala palaging tapat sa Diyos. Amen! Palakpakan nga natin ang Diyos. Oh, thank you, Jesus. Oh, Rabashanda, Rabashanda. Gusto ko kasi pinapalakpakan ng Diyos. Hindi ko lang talaga mabuelo yung boses ko. Okay, so ito na ngayon tayo. Tayo ka lang, Ate Net. Let your faith arise. Let your faith arise and believe for the year 2024. Amen. Hayaan natin manampalataya tayo sa salita ng Diyos na itong taon na to, yung mga kailangan magkalupa, yung kailangan magkapera, kung ano man ang desire ng puso mo, sabihin mo sa Diyos. Kasi ayan no, regalo ng Diyos yan eh. Amen. It's a gift of God. Hindi mo nga bibilhin eh. Hindi ka nabibili ng regalo, ayan na. Sabi mo sa katabi mo, ayan na ang regalo. Gisingin mo, ayan na. Ano pa ba inaantay mo? Ayan na nga ang regalo. Amen. Riches and wealth. Walang Shiloh mahirap. Amen ba? Walang Shiloh na mahirap. Grabe po ang declaration sa church na ito. Supernatural outpouring of blessing and the signs, wonders, and miracle. Marami pong signs, wonders, and miracle ang gagawin pa ng Diyos sa buhay mo. Kaya let's all get excited. Tama na yung kakasimangot. Tama na yung araw-araw nag-iisip ka, itaas mo ang kamay mo at magpuri ka, manalangin ka, makikita mo yan. Andyan ang provision ng Diyos. Amen! O sige, upo muna. Upo muna, papalitan. Saglit lang po ah.
sisikap. Amen. Mas mahirap po suotin yung mahal eh. Mas mura, mas maganda. Hindi ako makabuelo. Amen. Sino ba nakakaalam nito? Si Hilda. Si Cecil pala. Mahal nga yung sapatos mo, hindi ka naman makalakad na. Doon ka na lang sa mura. Okay na yung mura, basta nakakalakad ng maayos. Amen. Di ba excited ang Diyos, ano? Kaya naman kasi bumili ng mahal, pero mas maganda palang suotin yung mura. Kaya okay na yan, mura na lang. Okay? Velo ka pa. Okay, amen. Amen. So, yan pong pangako sa atin. Alam niyo po ba, na natutuwa ang Diyos kapag tayo ay kanyang pinagpapala? Hindi rin siya natutuwa na ikaw ay naghihirap ngayon. Kaya tayo tinawag ng Diyos kasi mayroon siyang gagawin sa ating magandang bagay. Kailangan lang maintindihan natin na Jeremiah 29 verse 11, "For I know the plans I have for you, says the Lord. Plan to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future." Alam niyo, ito lang ang realization ko po. Meron na akong realization. Sabi ko, kung doon ko lang ito nalaman, seryoso ako sa Word of God, siguro, over na yaman ko. Pero kung yumaman naman ako noon ng maaga na hindi ako handa, baka kung saan-saan na ako hanapin. Yung pala, andun na ako sa pag nawala, impyerno pa rin. Sayang naman. So mas okay po yung pinaprocess at inihanda tayo ng Panginoon for this year, 2024, to receive the blessing of the Lord. Amen. Kailangan handa tayo. Ang daming blessing. Grabe po talaga. Masusurprise kayo dahil pagkagising mo, pagtaas ng manalangin naman kayo pagmaga. Sino pa ba ang sumasali sa 24 hours prayer? Yung pagkagising ay nananalangin. Meron pa ba? Ba't wala? Alam mo, isa sa susi po talaga, when you wake up, you pray. Amen. Manalangin po kayo kasi paano magbibigay ng word ang Lord sa inyo kung hindi kayo nakikipagseryoso sa Kanya? You pray and you ask and you talk with God. Makikita niyo po yun. Sasabihin niyo, ang dali pala ng blessing. Alam niyo po, to God be the glory. Ngayon po talaga, kahit na wala akong pera, kahit na parang wala, hindi ko na talaga iniisip, alam ko that God will provide. Amen. Ganun lang yan. Pag perang pinag-uusapan, alam ko, God will provide. Amen. May sakit, alam ko na sa mga latay ng Panginoong Jesucristo, ako'y gumaling. Kahit isa anumang area ng buhay natin sa family, I know God is in control. Sabi kay Joshua, be strong. Sabi mo sa sarili mo, be strong. Mayroon bang may problema ngayon? Wow. Mayroon bang may problema ngayon? Raise your hands. Mayroon o wala? Mayroon? Sige, taas ang kamay ng mayroon. Lahat ng mayroon. At sa araw na ito, if you believe and trust the Lord, lahat ng problema mo, iniwanan na yan sa 2024 at it ay 23 at panibago na po ang year ng 2024. Amen! Kailangan malawak ang vision. Malawak ang pananaw mo that God will bless me this year. Amen! Alam na ba ng mga kabataan, di na problema ng pangsala, ng pang-tuition? Alam mo yung ngiti kayong totoo. Kasi minsan fake ang ngiti eh. Kasi, amen, amen. Pero alam mo, Atelete, wala talaga eh. Wala na namang pamasahe. Alisin mo na nga yan. God will provide. Bahala ka na, Panginoon. Basta God will provide. Amen. Basta. May pamasahe ka. Basta, God will provide. Amen. Ay, hallelujah. Okay. Sandali lang po. Sabi nga po, hindi na tayo pagkukulangin ngayong taon na ito. Kapag binigyan na po tayo ng milyon ng Panginoon, kaya niyo po bang i-handle? Kapag hindi ka pa handa, hindi talaga yan bibigay.
That's why may preparation. Grabe po ang Diyos. Once na binuksan na yung blessing sa buhay nyo, sabi nga, totoo po yun, siksik, liglig, at umaapaw, na hindi mo na alam kung saan ilalagay. Hindi ka magiging gastador sa mali, pero you will partner with God as you start receiving your millions of millions. Amen! Partner with God in Jesus' name. Ay, naku, Ate Leti, ngayon lang nga ako nagkapera, kaya dyan na muna kayo. Marami po kasing pinagpapala eh. Pag mapagpapala na, nakakalimutan na eh. Attend ka ng... busy. Diba paliwanag na yun ni Pastora? So I hope God is preparing for us habang January 6 pala ngayon. Tama ba? 7. Mahaba pa ang journey ng 2024. So, kailangan seryosohin natin ang relationship natin sa Panginoon. Amen! And you will see, sunod-sunod ang tagumpay. Magpapatotoo kayo dito. Amazing, iba-iba. And then, sinisipag ka ngayon. Nagtataka po, I really thank the Lord. Itong taon na to, kasi noong 2023, sinisigaw ko palagi yung Isaiah 60 verse 1. Sabi doon sa Isaiah 60 verse 1, "Arise and shine, for the light has come, and the glory of the Lord has risen upon you." So yung liwanag ni Kristo ay nasa akin. Alam mo, tutuwa lang ako, yung mga friendship ko ng matatagal, biglang tatawag, may mga problema. Pwede ba pag-pray mo naman ako? Nakakatuwa lang. Kasi, I'm claiming that we are the light of the world. Doon sa mga barkada natin na may mga problema, pagdating mo pa lang sa kanila, sa classmates mo, sa mga women, sa mga men, pagdating mo pa lang, yung problema biglang nagliliwanag. Ba't ganon? Dumating ka lang, ang saya-saya na ng buhay ko. Di ba blessing ka na? Hindi yung pagdating mo, yun na naman. Dumadating na naman. Manghihiram na naman. Nakaranas kayo ng ganon? Na pagdating nyo, parang ayaw kayong papasukin. Pero ngayon, iba na. Kasi new things will come. Sabihin nyo, new things will come. Close your eyes. Close your eyes. Sabihin mo sa sarili mo, behold. Louder, behold. New things will come. Amen. Mga bagong bagay na dadating. Kung lumang-luma na ang sapatos mo, may dadating ng bagong sapatos. Kung lumang-luma na ang anong gamit mo, may dadating na bago. Bakit? New things will come. Amen. Isigaw nyo nga ulit, new things will come for the year 2024. Again. Confession po yan eh. Akala nyo ba, yung pagsasalita natin, na pumupunta po yan, kinukuha ng anghel. Kinukuha ng anghel, dinadala doon sa langit, whatever, at i-deliver niya. Aba, nagtataka naman ako dito ngayon sa mga taga-Shiloh, expected na nila new things. Amen. Tama na yung old things. Ano na yon? Nakakasawa na yun, di ba? Nakakasabi nga, nakakabanas naman yung old things na yan. Hanggang ngayon ba naman, mahirap ka? Hindi! Ang Diyos ngayon nagsabi sa akin that He will provide for all our needs. Amen. Lahat ng pangangailang, unlimited. Nakakain na kayo sa unlimited chicken? Sino na nakakain na unlimited chicken? Hindi mo alam kung paano mo titigilan ng chicken unlimited. Pero ngayon, unlimited blessing. Amen. Teka muna. Hindi ko alam, may pera pa pala ako dito. Ay, ba't ganito? Meron naman ako dito. May nagpadala. Ay, meron. Ay. Oh. Amen. Hindi lang ako makasigaw na makasigaw. Sumigaw na kayo pagkakataon nyo na ngayon. Amen. Eto na to. Sabi nga, todo na to. Lord, handa na ako sa supernatural blessing. Amen. Ay, hallelujah. Ngayon, sabi po, so wag po kayong magtaka. If we really obey the Lord, hindi po kasalanan na maging mayaman. Hindi rin kasalanan mo kapag mahirap ka. Baka naman tamad ka hanggang ngayon, babaang ka lang ng maaga, tinatanghali ka pa, gumising na ng maaga.
At maraming gagawin, magpuri sa Diyos. Alam mo, tuwan-tuwa ako dyan pag maga na. Alas 3 pa lang, nagre-ready na, nag-worship na. Maganda rin yung nagkakaedad na. Magang nagigising. Anyway, meron naman mga youth na maagang gumising. Pero pag naaga kayong gumising, subukan nyo makipag-usap sa Lord. Ang galing ni Lord talaga. Pinaka-best friend talaga si Lord. Mamaya yan, makikita mo, ay, mayroon na naman. Sa school nga, walang mga perang pambili ng pagkain. Biglang sunod-sunod ang may birthday. Di sunod-sunod ang pagkain nila. Diba? Iba-ibang way sa Lord. Amen! Magiging masaya po tayong lahat. Kasi hindi naman natutuwa ang Diyos sa mahirap eh. Sino ang mga sa Bible na pinag-bless? Transference of wealth. Sabi nga dito, si Abraham, si Isaac, si Jacob, si Joseph, si Israel, si Solomon, lahat sila mayayaman. Lahat pinagpala, na-transfer sa kanila ang kayamanan. Amen! Alam niyo po ba yung transference of wealth? Wala kang pera ngayon, wala kang lupa, wala kang kung ano man yon, bigla na lang magkakaroon ka. And that's a miracle from the Lord. Amen! 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 Hanggang ganyan yan. Kailangan nyo yan. Naalala ko lang ulit. Sabi niya, ano sabi ni Diyos, sabi ng Lord kay Diyos, ano man ang maapakan mo, iyon na. Wow, kaya delikado. Wag mo naman itong apakan at iuwi mo na. Kailangan, sabi ko nga, nakita po ito ng teacher ko, yung isang building namin, nasabi ko na ito noon. Katabi namin, sabi ko, Lord, amin ang building na yan. Wala naman po akong pera, pero may faith ako, may paniniwala ako. Nasabi mo, Panginoon, sabi mo kay Joshua, ano man ang maapakan mo, inaapakan ko yung tuwing umaga. Ang building na ito ay para sa Siyama. Wala naman. Alis na naman ako, babalik na naman ako. Pag umaga, ang building na ito, God will provide it for us. Magiging Siyama ka. Wala pa akong pera. Basta, Lord, sabi mo, ang maapakan akin. Nagasayaw-sayaw ako doon. Buti lang hindi ako nakikita ng mga kapitbahay. Kala nila kung natutuwan, pero nagasayaw-sayaw ako doon. Ang building na to sa Siyama Kristo, in Jesus' name, in Jesus' name. Alam mo po, ngayon sa Siyama po yan. Amen. Ganun lang yan. Lahat po ng property sa enlargement ng territory, wala po kaming hawak na pera. Pero yung Diyos na akilala ko, na alam kong ipoprovide niya sa amin, nag-expand po ang school. Yun lang ginagawa ko naman, pasayaw-sayaw. Punta na naman ako doon sa 3rd floor. Amin to. Lord, alam ko, amin ito, Jesus. Amin to. Gayahin niyo na ako doon sa bahay niyo, gusto niyo. Amin to, Lord. Amen. Amen. Mayroon pang isasarado na. Wala kaming pambayad eh. Yung pang-4, nako. Sabi niya, hindi na pwede. Kuklose na yan. From Pag-ibig ba yun? Sarado. Sige, Panginoon, binigay mo na to sa amin. Inaapakan ko na to. Amin to, amin to. Amin po. Ilang building? 4 na building. O di ba? God is, paano po ako titigil to say no to God na simula po nung nag-serve, andito na, dinala kami ng Diyos sa Shiloh, na-expand po ang territory. Amen. So ngayong 2024, another again. Sabi ko, Lord, this time, Lord, akin na po yan at ang Diyos. Kaya wala na kayo mag-isip kung anong gusto nyong ingihin sa Diyos. Basta ako mayroon akong panibagong hiningi. Huwag niyo lang apakan yung bahay namin at hingiin mo. Sumunod ka. Amin na po yun. Amen. Tapos si Pastora sa expansion, left and right. Alam niyo po si Pastora, ewan ko kung naririnig ako. Alam niyo po dati, atin-atin lang to. Baka nakikinig. Alam niyo po ang bahay niya na from US. Siyempre sa US malamig and everything. Nakatira po yan doon, dyan sa Dasma. Nabutas-butas, tumutulo. Basta ang pangit-pangit, doon sila nagtiyaga sa bahay na yon. Tapos, basta doon, Gregorio din ba yun? Hindi ko alam, basta doon po party. Talaga po yung bahay na yun, napakaliit lang, pinagkasya lahat. Lalang, nakatira, ay wala dito isang kapatid. Basta, ginamit din po ng Lord yun. Alam niyo po, to God be the glory. Sa ngayon, sabi nga ni Pastora, naalala na yung sasakyan. By faith po,
Buti na lang, hindi pa ako masyadong senior noon. Yung nagtutulak kami ng sasakyan. Totoo po yun. Ano ba naman ang lakas ko? Kaya maliit lang naman yung sasakyan. Pero talaga pong tinitiri kami ng mga sasakyan nila. Sana galing kami sa Tagaytay. Flat na pala yung jeep na yan. Hindi namin enjoy pa si Pastor mag-drive. Yung pala flat na yung gulo. Sabi sa, uy, flat na ba? So, ang dami pong history. Pero you see, God is faithful sa Diyos na tumawag sa pamilya na ito. And now you see how the Lord blessed them supernaturally blessed by God. Amen. Kasi pag hindi naranasan nilang pagpalain, parang ang hirap sa atin. Gusto niyo po ba yun na nananalangin ang ating pastor nangihingi, walang kakainin sa lunch? Walang kakainin, walang ganito. But God is so good that we are serving a miracle-working God. Amen! Kung anong ginawa sa akin, na grabe po, amazing, pinayaman. Sipag mga lupa na yan. Lupa na, hindi naman, wala ngang lupa sila dito noon, mayroon doon. Pero ngayon, wow, grabe po. Ngayon, January, lalabas na po ang title ng mga kalupaan. Amen! God is good. Kaya ikaw ngayon, kung hanggang ngayon ang bahay mo'y napakaliit pa at gusto mo naman mag-expand, kausapin mo ang Diyos. We are serving a God who owns the heaven and the earth. Grabe ang Diyos natin sa lugar na ito. May-ari ng langit at ang lupa at ang lahat ng nakapaloob doon. Siya ang may-ari. Ano lang ang gagawin mo? Kausapin mo siya sa kanyang salita. Amen. Maliwanag po ba? So I believe this year, 2024, lahat ng Shiloh people ay blessed by God. Amen! Marunong manalangin, marunong magpuri sa Diyos, marunong magbigay. Amen! Mahalaga yung tithes and offering na yan. Alam niyo tuwing umaga, pagbukas ko ng pintuan, welcome blessing. May gumagawa bang ganon? Ito mga tip na lang ito ni Ate Letty. Pagbukas, alas 4 pa lang yan, bubuksan ko ng pintuan. Welcome blessing. O, baka may ibang pumasok eh. Welcome blessing. Kayo naman, pagbukas nyo ng bintana, welcome, gusto nyo bintana. Welcome nyo ang presence of God. You will see kung paano kikilos ang Diyos. Amen. Naalala ko nga, ito, sabi ko, bagong tapos na ako. Wala, dumami. Dati po, propetiko yun. Gumagawa palagi ako ng money tree. Kasi New Year naman, kaya pagbigay niyo ako. Gumagawa ako ng Christmas tree. Yung Christmas tree, instead na kung ano-ano nilalagay, pag mag-New Year na, nilalagyan ko ng mga pera. Ibang pera. Itong taon, 2 taon yata, o ngayon taon lang, nakalimutan ko. Nung nag-uusap na, ba't wala tayong money tree ngayon? Oo nga, nakalimutan ko na. Sabi ko, it's okay. Wala man tayong money tree. Marami naman tayong money. Amen. Amen. Kaya yung pagsunod natin sa Diyos, amazing. Grabe po. Sama-sama tayong maglingkod sa Diyos. Amen. So, I'll end this verse. Ito na po. Ito pala sabi sa Psalms 37:23, basahin ko na lang. The step of a good man are ordered by the Lord, and He delight in His ways. 24, though he may fall, he shall not be utterly cast down, for the Lord uphold him with His hand. Sabi po sa Luke 16:11, therefore, if you have not been faithful in the unrighteous mammon, who will commit to you to trust in the true riches? Kapag nagkapagkatiwalaan tayo sa maliliit na bagay, ano kung 20 pesos lang ang tithes in offering mo? Basta you give it to the Lord, it's okay. Amen. And then makikita mo, nagdi-desire ka, nalalakihan ko na Lord ang aking tithes. So sabi po dito tayo, sabi po dito sa Psalms 35 verse 27. May natutunan po ba tayo ngayon? And then iisipin niyo po kung anong isisigaw niyo ngayon sa Lord. Kaya sa linggo, pupunta ako doon sa unahan, o ano na ang hawak mong words ngayon? Okay lang ba yon? Baka
tago na tayo. Ayun si Ate Letty. Tatanungin ako kung anong verse ko ngayon. Maliwanag po ba? Nagkaintindihan tayo. Sa inyo po yun. Sa inyo yun. Pag mayroon kayong pinangahawakan sa taong ito. Sabi ko nga doon sa Psalms, alam niyo po ba ba't feeling ko bata ako? O makinig kayo. Psalms 92 verse 14. Ito talaga, araw-araw ko yan sinisigaw. Even in your old age, you still be fruitful, fresh, and flourishing. Wow! Kahit na matanda ka na, mamumunga ka pa rin. Mas grabe po ako ngayon mamunga. Kasi alam ko na kung paano magpakumbaba sa Diyos. Amen! May pera man, it's okay. Walang pera, it's okay. May pagkain, okay. Kaya, sabi nga tama pala yon na pagtanda mo, hindi ka daw ang dadamitan. Lahat po ng blessing, lahat ng sinusuot ni Ate Letty, lahat po yun bigay na. Hindi po yan. It's all the blessing of the Lord. So kasi piniclare ko yun na, even in my old age, I'm still be fruitful. Mamumunga pa, sariwa, fresh and flourishing. Namumukadkad pa rin because of the presence of God. Amen! Amen po ba? Paano kayo ay high school nang lalambot na hindi na makalakad. Talo pa ng mga senior. Di ba sabi ni Pastora, immortality, walang mamamatay. Because God that we are serving is, we shout at immortality, death impossible. Amen. So sabi po dito sa last, Psalms 35 verse 27, pakilagay po ito, Psalms 35 verse 27, everybody stand up habang babasahin natin ito. Psalms 35:27. Okay. So sabay-sabay tayo ha. Sulat nyo to. Kailangan nyo to Kailangan natin tong lahat. Okay. Psalms, ready, go. Again, loud and clear. Go! Let them shout for joy and be glad, who wait for my righteous cause, and let them say continually, let the Lord be magnified, who has pleasure in the prosperity of the earth. Amen. Lahat po ba tayo servant of the Lord? Again, sabihin muna natin Psalms 35 verse 27. Again, go! Psalms 35, verse 20. Loud and clear. Let them shout for joy and be glad, who favor my righteous cause, and let them say continually, let the Lord be magnified, who has pleasure in the prosperity of his servant. Amen! Natutuwa ang Diyos kapag tayo'y kanyang natatanggap natin ng pagpapala. Amen. Sabi niya, sumigaw ka, matuwa ka, dahil ang Diyos ay patuloy na naluluwalhati sa kanyang mga anak na kanyang pinagpala. Amen! Amen! It is a joyful declaration worship. Okay, let's pray first bago po tayo magdi-declare. Kayo po ang magsasigaw sa Lord. What do you want? Sabi ni Lord, ano bang kailangan mo? Anong kailangan mo ngayon? Sabi niya, hindi siya natutuwa na punong-puno ka ng problema. Hindi siya natutuwa na may sakit ka. Hindi siya natutuwa na malungkot ka. Natutuwa po siya sa kanyang mga anak. Sabi niya, let's all shout with joy. So we will worship this morning. After my prayer, magdi-declare po tayo kung anong gusto mo isigaw mo sa Diyos. Amen! Just have faith and believe God na itong taon 2024, amazing ang Diyos. Amen. Taas po muna ang dalawang kamay. Sige po. Pwede na po itong i-close ang lights. Everybody, get serious with God. Taas po mataas sa Panginoon. Paki-off na po ang lights. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Kerabasyan, daralabasyan. Sige po, sama-sama po tayong manalangin. Panginoong Jesus, everybody loud and clear po. Panginoong Jesus, maraming salamat po sa taong 2024 na punong-puno
ng iyong pangako. Punong-puno po ng assurance na hindi mo kami iiwanan, hindi mo kami pababayaan sa taong 2024. Pinagkakatiwala po namin ang aming buhay. Ikaw ang aming Diyos, tagapagligtas, manggagamot ng aming mga buhay. Salamat po na sa oras na ito, bukas ang kalangitan na ibubuhos mo ang pagpapala sa bawat isa sa amin. Ano man po ang aming mga pangangailangan, nananampalataya kami na ikaw ang tutugon nito, O Diyos. Salamat po sa banal mong dugo. In Jesus' name, amen and amen. So let's worship God. Worship Jesus. When we sing, Lord, you are good and your mercy endureth forever. And Lord, you are good and your mercy endureth forever. We sing, Lord, you are good, and Lord, you are good, and your mercy endureth forever. And people from every nation and tongue, from generation to generation, people from every nation and tongue, from generation to generation. Come on, everybody, say, we worship you, and hallelujah. Come on, just wave your hands to Jesus. We worship you for who you are. We worship you, Jesus. We worship you. Hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are. And you are good. Amen. We say, and Lord, you are good and your mercy endureth forever. Come on, just sing it out. 'Cause Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good. 'Cause Lord, you are good and your mercy endureth forever. And people from every nation and tongue, from generation to generation, the people from every nation and tongue, from generation to generation. Come on, everybody say, and we worship you. Come on, just jump, and hallelujah. Come on, just jump to your feet. Worship you for who you are. Oh, we worship you, and we worship you, and hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are, and you are good. Come on, we will declare, and you are good all the time, all the time. Yes, you are good. Come on, just people, declare. You are good, and all the time, all the time. Yes, you are good. You are good. You are good all the time, all the time. Yes, you are good. You are good, God. You are good, and all the time, all the time.
Jesus. For who you are. We worship you, Jesus. We worship you. Hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are. We worship you, King Jesus. And we worship you. Hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are. We worship you. And hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are. For who you are. For who you are. And you are good. Oh, let's give the praise to our Jesus. Amen. Amen. So we will continue worshiping God through our tithes and offering this morning. Bago po tayo mag-shout out, sabi niya, give to the Lord. We will worship our God through our tithes and offering this morning. Sige po, paki-ready na po as we worship. Okay, everybody. Pwede na pong maglagay ng inyong tithes and offering and be blessed. Sige po, pwede na. You are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good. Lord, you are good and your mercy endureth Forever. forever. Before the generation time, from generation to generation, before the generation time. Let's all worship! We worship you. Hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are. We worship you. Hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are. For who you are. For who you are. For who you are. You are good. Amen! Amen! More worship, more. Okay, everybody, stretch your hands. Sige po, tayo taas pa ang kamay bago tayo patuloy na mag-declare. Okay. Okay, let's pray. Father, in Jesus' name and by the power of your Holy Spirit, we thank you so much for your words this morning. Maraming salamat na sinamahan mo kami, O Diyos, sa umagang ito. Salamat po sa pagbukas mo ng kalangitan right now in the name of Jesus. And we declare this morning that you're gonna meet all the needs of your people right now, O God. Ikaw ang Diyos na sinasamba namin sa lugar na ito, na nagpapagaling sa Jesus. There's blessing in Jesus. There is blessing in the name of Jesus. There is healing in the name of Jesus. There is deliverance in the name of Jesus. Maraming salamat po sa umagang ito. Sama-sama kaming patuloy na magpupuri sa iyo at magdideklara ng taong 2024. This is the best year ever, O God, na sinalubong namin ang taon na ito ng punong-puno ng pananampalataya sa iyo. Maraming salamat po. In Jesus' name, amen. Everybody, we will continue to Thank you. Hallelujah. Hallelujah. We worship you for who you are. We worship
declare? Are you ready to declare this morning? Amen? Come on, I want you to think the blessings that you want for 2024. Amen. Come on, I want you to close your eyes. And at the count of 3, you will shout the blessings that you want for this year. Amen. Yerebeshi karama. You are good all the time, all the time. Yes, you are good. You are good all the time, all the time. 1, You are good 2, all the time, all the time. and 3. Lord, supernatural blessings in finances. Yerebese, a brand new house. Oh God, a brand new car. Oh God, salvation of my family in the name of Jesus. There's gonna be promotion. There's gonna be increase, oh God, in the name of Jesus. Cause you are good Declare it. all the time, all the time. Yes, you are good, and you are good all the time. Are you ready? All the time. Yes, you are good. 1, You are good 2, all the time. let's declare healing. Yes, you are And good. 3, Lord, there's gonna be healing. There's gonna be joy. There's gonna be financial breakthrough, God. In the name of Jesus. We worship you. And hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are. Come on, palakpakan natin si Jesus. Karabat. Come on, let's give the best love for Jesus. And I want you to testify the moment you receive, you declare for this year 2024. Amen? Amen. As our pastor declared, walang mahirap na taga Shiloh. Amen? Kaya pakisabi sa katabi mo, hindi ka maghihirap sa taon na to. Hindi ka magkakasakit sa taon na to. Pagpapalain ka ng Diyos. Pagpapalain ng Diyos ng pamilya mo. Magmo-multiply ka sa taon na to. Amen. 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 Are you ready to declare immortality this morning? Are you ready, church? Immortality. Immortality. That impossible. Impossible. Nawala ang aking boss. Kaya mo to. Are you ready? Nawawala na siya. Stop. Sagit lang, Ma'am Let's. Ako to. Akin tong mic ngayon. Sabi kagabi, Omni, tulungan mo daw si Ma'am Letty magsisigaw. Sabi ko, Pastor Alpa, ako'y kumubo. Pero walang makakapigil sa atin. Amen? Amen. Divine help! Divine help. Woo! Sickness impossible! Sickness impossible. Divine protection! Divine protection. Distraction impossible! Distraction impossible. Divine provision! Divine provision. Poverty impossible! Poverty impossible. Divine direction! Divine direction. Mistakes impossible! Mistakes impossible. Holy communion! Holy communion. COVID-19 and all viruses impossible! COVID-19 and all viruses. Impossible. Okay. Mas malakas ang boses ko pa, Emily. Okay. Sabihin mo sa 7 na kakilala mo that I am blessed. I am blessed. Puntahan mo, ha? I am Kumatiin mo. blessed. I am blessed. Dali, I am sabihin mo, blessed. I am blessed. I am Sabihin mo, I am blessed.
Sabi niyo po, sa 7 kakilala mo that you're blessed. Pwede na buksan ng ilaw. Matagal ng song ito. As I lay my hand to rest, I am blessed. I am blessed. I am blessed. Every day of my life, I am blessed. When I wake up. Once again, Mabilis, Lord! Turo niyo sarili niyo! When I wake up in the morning, I am blessed! Mabilis pa, more! When I wake up, once again, declare! When I wake up in the morning and I lay my head I am blessed. I am blessed. Pinagpala, pinagpala, pinagpala. Araw-araw, araw-araw, ako'y pinagpala. Pagkagising, pagkagising sa umaga, at tulog sa gabi, tulog sa gabi, pinagpala, pinagpala, for the last time, pinagpala, 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 araw-araw sa buhay ko, pinagpala. Pagkagising, pagkagising sa umaga, pagtulog sa gabi, pagtulog sa gabi, ako'y pinagpala, 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 araw-araw sa buhay ko, pinagpala. Sa umaga, kapag tulog sa gabi, pinagpala, pinagpala. Woo! Okay, let's close this in prayer. Come on, let's lift our hands to the Lord. Father, we just thank you so much, oh Lord God, that you are honored, Lord God. This Sunday is the beginning, oh God, Lord, na patuloy naming mararanasan ang kabutihan mo. You will crown this year with success, oh Lord God. Father, we thank you that even as we go, oh Lord God, the blessings of the Lord will overtake us, oh God. Thank you so much. Bless every family that are represented by each one, oh God. Thank you so much for the release of joy, love, peace, abundance,
prosperity, promotion, miracles, oh God. In the name of Jesus, oh God, we bless your name, Lord God. In Shiloh family, oh God, this is the year of abundance for us. This is the year of prosperity for us, oh God. In the name of Jesus, say amen 7 times. Amen. 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 God bless, church. Bago kayo umalis, release the blessing of the Lord sa mga kasama natin. See you again next Sunday for our Sunday celebration. Pastor May and the whole Garcia family will be here next Sunday. God bless you. See you sa House of Power on Friday. Pinagbala pagkagising.